Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3 at ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay bakit urgent and important ang gospel. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Matthew chapter 25 verse 41 at buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. O sa Tagalog, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Teaching number 1. God is the offended party. Ang Diyos mismo ang naaapi o nilapastangan. Kapag ang tao ay nagkakasala, hindi lamang siya lumalabag sa kautusan, kundi siya rin ay direktang lumalaban sa kabanalan at kalooban ng Diyos. Kaya't ang Diyos ang siyang nasaktan at may karapatang maghatol. Teaching number 2. God is holy and just. Hindi pwedeng baliwanain ng Diyos ang kasalanan dahil ito ay salungat sa kanyang likas na pagkabanal. Bilang isang makataruang hukom, kailangan pagbayaran ng kasalanan. Ang kanyang hustisya ay hindi nagkakamali. Lahat ng gawa ay may karampatang parusa. Teaching number 3. God made hell to punish evildoers. Ayon sa Matthew chapter 25:41, ang impyerno ay nilikha para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ngunit ang sinumang hindi tumalikod sa kasalanan at tumanggap sa kaligtasan ay hahantong rin doon. Pinapakita nito ang kabigatan ng kasalanan at kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Application number 1. Acknowledge the seriousness and gravity of sin. Hindi dapat gaanong tingnan ang kasalanan. Ito ay isang mabigat na pagkakasala laban sa Diyos. Sa pagkilala ng kasalanan bilang seryosong issue, mas naunawaan natin ang pangailangan ng kapatawaran at pagbabagong buhay. Application number 2. Advance the gospel with urgency and compassion. Dahil sa kapalarang naghihintay sa mga hindi naliligtas, dapat natin isulong pagbabahagi ng mabuting balita. Hindi ito isang simpleng mensahe lamang, kundi ito ay pag-ibig at awa para sa mga naliligaw na dapat nating ihatid ng may pagmamahal at pagmamalasakit. Application number 3. Appreciate the love and justice of God displayed on the cross of Christ. Sa krus, pinakita ng Diyos ang kanyang kaganapan bilang mapagmahal ngunit makatarungan. Si Jesus ang siyang tumanggap ng kaparusahan sa halip natin. Sa pagkilala natin dito, mas lalalim ang ating pasasalamat, pananampalataya at debosyon sa Diyos. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.